we are now in our ninth day. And by the way, welcome sa Saide. Welcome. Yan. Nasa ninth day na kami guys. And for the first week, solidify lang namin yung foundation na dapat meron yung bawat isa before we dive in sa pagsulat. Okay? And gawan ko lang, I will just make a quick recap ng module. Actually, nasa module 2 and 3 pa lang kami. Kasi nga, we do each module per week. Pero kung may mga pwedeng pagsamahin, sasama na natin. Ayan. So, for tonight, guys, excited ako to share this learning kasi we are approaching na sa actual na pagsusulat. And for tonight, Plan Plus Write Your Winning ebook ang title namin for at this time. And this is the exciting middle part of our 30-day journey. Kasi ito yung mga panahon na kung saan usually nade-dead sa momentum. Alam niyo yun? Kaya today, gising-gising kami pare-pareho. Nagkataon, Holy Week pa. Maghihira. But before we dive in, guys, yun nga, I will do a quick recap sa mga ginawa namin for this past few days. Because yes, diba, we have already laid the foundation for this module. So, unang-una namin ginawa, guys, nag-set kami ng big why namin. In-identify namin yung big why namin. Remember, we have to remember nung sinusulat namin yung kung bakit gusto namin gumawa ng ebook, di ba? It's not just para magkaroon ng extra income, pero deeper than that, di ba? Para maka-inspire, makapagbigay ng value, or maybe para ma-share mo na rin namin finally yung mga life lesson na natutunan namin. Diba? Yun. So, hindi naman namin dinidimin yung intention na magkaroon na maging source na ng extra income. Of course, nandun na yun. Pero, mas maganda siguro, guys, kung mas maintindihan or ma-realize pa natin kung ano ba talaga why we are doing this. Tama. Bakit tayo nagpapakahirap maghanap or magdagdag ng another stream of income, source of income, diba? May mas matindi pang dahilan dyan, okay? And our big why is our fuel, guys. Pag tinamad ka ng magsulat, usually, anong gagawin? Or even sa mga ginagawa nyo, diba? Kapag medyo tinatamad na kayo, anong ginagawa nyo? Binabalikan nyo lang yung dahilan. Nasabi nga sa isang commercial, bakit ka gumigising sa araw-araw? Ano yung dahilan ng pagising mo everyday? Ayan. So, naggawa muna kami ng big why namin. After that, nagkaroon kami ng expertise inventory. Dito namin inilista yung mga bagay na alam na namin. Kung ano na yung meron sa atin, guys. Kung ano yung meron ka na. Kung ano yung ginagawa mo na at yung mga bagay na kaya mong ituro kahit nakapikit ka. So, nilista namin yan. Yung kahit pa isa-isa lang yung pagsisimula namin. Trust me, guys, may mga taong naghihintay para matuto ka. Matuto sila from you, okay? And then, so, nalaman namin yung big why, nakapaglista na kami ng mga kakayanan namin. And then, at the same time, kadikit niyan, pag alam mo na yung skill mo, yung strength mo, madali na sa'yo makaisip kung ano yung topic na pwede mong i-share sa mga tina-target mong reader or customer, sabihin na natin. Okay, so nagkaroon kami ng topic validation. Importante to, guys, kasi kung mabavalidate mo yung topic ng ebook mo, doon mo rin nag-gauge kung bibenta siya. And with that, ginamitan namin ng tinatawag na PPN o yung Parallel Protocol Network and Keyword Search, yung pag-validate ng aming mga topic. Okay? Kasi ito na yung proof na hindi lang siya idea sa isip mo, kundi may demand talaga. Pag dinalidate mo yung topic mo, yun, bibenta at bibenta yan, guys. Proven and tested system na yan or strategy. Okay? Yun. So, parang 2 days ago lang kami nag-PPN saka nag-keyword search para to validate our topic. Okay? So, kung nagawa na yun, guess what? You are more ready than you think para mag-start na ng pagsusulat. So, today naman, we'll take all of those and start planning and writing. So, yung actual ebook mo na. And promise, hindi mo kailangang maging writer. Totoo yan. At na hindi mo kailangang maging expert. Kailangan mo lang dito maging committed ka, guys. Maging committed ka. At syempre, may konting Kanda magic. And ang ating beshi, si AI, ay ang ChatGPT. Okay? Teka nga, tingnan ko nga muna yung sino mga nandito bago ako magpatuloy, guys. Ayan. So, si Saide, si Tess, si Michael, si Raymond. Okay, sige. Nawala si Sky. Kanina nandito si Sky. Nawala si Sky. Baka bumitaw si Joel bumitaw yung internet. Alright, sige. Tuloy ko na. Okay. Isa na tayo. Aha, hindi ko pala namulog yung aking
pangalan nun? Yung aking PowerPoint. Okay, saan na tayo? Nawala. Teka lang guys, nawala ako. Ayan. Okay, ito pa pala. Okay, so tuloy ko lang guys para hindi tayo abutin dito ng siyam-siyam. Ayan, saan na tayo? Alright. So, ito na tayo guys. Nandito na tayo sa in-between, modules 2 and 3. So, ito na yung phase na kadalasang kung hindi pa uso guys noon yung ChatGPT, etong stage na to yung pagsusulat, ito yung talagang maraming natutulala. Yung tipong nakatingin lang sa blanco, di ba? Or kung nasa Google Docs yan, wala, nakatingin lang. Tapos parang gusto mo na lang gawin ay mag-online shopping na lang. Okay, but because of AI, because of ChatGPT, napapagaan na yung mga trabaho natin. But, kasi yung una, guys, share ko lang nung una ko na-encounter ang ebook writing o yung digital product business, parang nasa nasa 2018, 2019. Kailan ba lumabas si ChatGPT? Imagine niyo na lang guys, no? Talagang mano-mano talagang yung pigaan ng brain cell. Buti na lang meron na ChatGPT ngayon. Okay? Alright, but just to continue, planning and writing stage doesn't have to feel overwhelming. Lalo ngayon guys, or heavy. In fact, if you approach this part strategically but simply, you'll actually enjoy the process. Ang sarap pagsulat ngayon guys ng ebook. Plus the fact, yung rising demand niya sa market. Okay? Parang life planning lang naman ang pagsusulat, ang pagplan ng ebook guys. Pero mas mabilis ang return on investment, promise. And here's the real deal guys. Your ebook doesn't start with writing actually. Hindi siya sa writing nag-start. It starts with clarity. Dapat bago ka palang magsulat guys, dapat malinaw na sa'yo kung ano yung gagawin mo sa ebook mo. Okay, so planning is not about perfection also It's about direction. Tandaan natin yan Kasi bakit? Kasi kahit gaano kaganda ang design ng ebook mo, kung hindi klaro kung ano yung transformation o yung result na ibibigay mo sa reader, mahirapan din tayo magbenta ng ebook mo. Okay, so your transformation promise is your backbone guys. Maybe you can ask yourself, after basahin ng reader, nang bumili nito yung ebook ko, ano kaya ang mababago sa kanya? Yun yung mga tinatawag nating transformation. Mas magkakaroon kaya siya ng confidence, mas may bagong skill kaya siyang nakukuha after reading my ebook, or may matututunan ba siyang technique na ginagamit ko rin? Gano'n. Okay? So, share ko lang nung una akong gumawa ng ebook, akala ko kailangan academic level yung writing guys. Diba? Kasi galing din ako sa academe. So, I ended up planning a super complex topic na ang bigat din sa ulo, no? At sa ulo ng readers. And guess what? Siyempre, walang bumili. Tada! So, I shifted. And I asked, ano ba yung natutunan kong effective na simple lang at kaya kong i-explain sa friends ko over a coffee. Okay? Yun na yung naging first ebook ko that actually sold kasi it felt like real, doable, and helpful, guys. Okay? Hindi nyo kailangan magpaka-komplikado sa pag-iisip ng topic nyo. So, anong kailangan nating i-figure out sa planning stage? Okay? Unang-una, dapat yung simple structure, guys. And today, I'm going to give you a simple structure na talagang pang beginner-friendly. Right? So, you're going to choose a beginner-friendly layout. Like, halimbawa, kami, present ko yan. And hindi natin kailangan magpakakilala nyo si J.K. Rowling. Ay, novelist, di ba? Hindi tayo fantasy novel ngayon. Okay? Pangalawa, dapat yung structure ng ebook mo, may transformation promise. Ano yung end result? Dapat may end result yung gagawin mong ebook. Kasi for example, ito yung mga sinasabi, ito yung madalas napapanood sa mga reels, diba? From zero to side hustle in 30 days. Or learn budgeting without stress. Madalas ito yung mga testimonial na nakikita nyo sa reels. Okay? And number 3, plug and play outline. Dapat yung structure ng yung ebook nyo is somewhat like plug and play outline. Hindi mo na kailangang mag-brainstorm ng bonggang-bongga kasi may format naman tayo later na i-share sa inyo. Basta makuha mo lang yung direction, guys, game ka na ron. And of course, hindi mawawala rito yung tech stack. Ito yung mga Google Docs na gagamitin natin, yung mga tools ng Canva nandiyan. And also, importante rin, kasama sa planning mo yung tinatawag nating marketplace kung saan mo ibibenta yung ebook. Usually sa Gumroad yan, okay? So sila yung mga kailangan mo lang. And mindset tip guys, planning is like laying out your outfit for the week. Parang yung naglalatag ka lang ng mga susuotin mo pang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, parang ganun lang. Para mas smooth yung flow. So, ganun din sa ebook writing, guys. Ganun din yung ebook
pagpa-plan mo sa ebook mo. So, if your plan is solid, your writing becomes easier and faster. Totoo yan. Okay? So, before tayo palumundag-lundag dyan sa writing phase na yan, let's make sure na, ito guys bago ka magsulat. Okay? Kasama sa planning mo, dapat alam mo kung sino yung kausap mo. Ano to? Dapat alam mo na, identify mo na kung sino yung gusto mong i-target na audience. Okay? Kasi sila yung dapat makinabang. Dapat kung ano yung problema nila, dapat nasasagot ng ebook mo. Okay, so alamin mo muna sino yung magiging kausap mo sa ebook mo. And then, anong journey yung pinagdadaanan nila, guys? Ito yung lagi natin sinasabi. Alamin mo yung pain points. Alam mo yung pain points ng, ng target audience mo, hindi yung retsyada ka lang ng retsyada. And, ito yung pinaka-importante na dapat yung kinoconsider sa pagsusulat ng ebook niyo. Paano yung sila matutulungan? Paano yung ebook mo makakatulong sa kanila, guys? Okay? And then, from here, we're not just writing words, guys. Tandaan yan. We're not just writing words. We're guiding a transformation. So, transformation is the word for tonight. Okay? So, mabilis ba ako, guys? So, okay lang? Okay lang ba? Ayan, sabihin niyo kung may medyo mabilis At ako talaga ini-intention ko siya bilisan para hindi tayo abutin ng siyam-siyam. Okay, so let's continue. Alright. So etong stage na to, guys, yung simple. Ito. Yung pagpili ng structure ng ebook niyo. Guys, ang pagsulat ng ebook, hindi lang basta sumulat ka. Babantayan mo rin kung anong structure meron dapat yung ebook mo, okay? And usually, ito yung isa sa nakakabigat ng dibdib pag nagsisimula ka na. Yung format. Anong format ba ng ebook ang gagamitin mo? Na-realize niyo ba yung guys, na ang ebook ay may format din. Hindi siya basta latag ka lang ng latag ng information. Dapat may mga format yan na later papasabahan natin. And kung alam mo yun, guys, mas madali sa'yo mag-design. At mas madali mong ilatag yung mga information na gusto mong i-share, okay? So, kala natin, hindi naman kailangan revolutionary, guys, yung ating pagsusulat, diba? At hindi kailangan novel style. Baka meron kayong painting na, ay, ebook yan, dapat makapal, dapat maraming pages. Baka magulat kayo, guys, hindi ganon. Ebook nga usually ang ebook dapat mabilis basahin, hindi ganun kakapal. Yan, diba? Hindi to yung tipong hardbound na may prologue, may epilogue, di ba? May plot, ganung nobela. No, hindi ganun, guys, yung ating ebook writing, okay? We're not writing the next Game of Thrones, sinasabi, diba? Hindi mo rin kailangan maging author sa National Bookstore. Okay? Para lang makonsider ka na, an ebook writer, di ba? Hindi. What you need is structure with purpose. Ganun lang kasimple, guys. Ganun lang kasimple. So, let's break it down, guys. Itong simple but effective structures for you as beginners. Tama ba? Beginners kayo o may mga na kayo? Background na kayo sa ebook writing? Sino rito yung beginners? First time? Paki-thumbs up nga. Kung first time yung gumawa talaga. Okay. Sino rito yung may background na? Pwede rin i-chat yung name mo para tulungan mo ko rito mag-discuss. Charot. O, di ba? So, sige, consider natin na nasa, beginner stage, okay? Hindi tayo yung mga expert na sa ebook writing. And sabay-sabay tayo matututo, okay? So, meron dito, guys, tatlong structures for beginner. Una, nakikita niyo ba dyan? Yung tinatawag na listicle. O, baka mamali kayo ng diniga. Listicle style. Ito yung like yung 10 ways to do this, 5 things you need to know, yung mga may numero, yung kung ang topic nyo ay tungkol sa, nag-enumerate kayo ng mga tips, mga ganon. Ito yung tinatawag na listicle style. And this is one of the most engaging formats, lalo na ngayon sa mga generation. Guys, alam niyo yung mga generation ngayon, ang tamad na magbasa ng mahaba. And pag tinanong mo, nabasa mo na ba to? I didn't read it. Ganun. So, yung listicle style ay, check ko lang tong, lagi na nga kaya mag-iingat kayo, di ba? Mag-iingat kayo sa pagdinig. Okay? Listicle. Sounds like, okay? So, yan. Nasaan na ba ako? So, ulit. So, why listicle? Pati ako na-conscious try. Why listicle style works? Unang-una, guys, madaling sundan. Kung ang ebook nyo ay nasa format ng listicle style, madali siyang sundan, clear ang expectations ng reader, and then each section feels like a win.
Kasi naka-enumerate na. Okay, like for example, 7 mindset. Ito yung kay Kobe. Siguro yung 7, yung productive mindset ba yun? 7 mindset shifts that help me save 50,000 50,000 in 3 months. So, ayun, may number yung 7 mindset. Simple lang, di ba? Pero full of value yan. And, di ba nga kahit sa YouTube, tingnan nyo yung mga title sa YouTube or sa vlog, mas click worthy pag may number sa title. Di ba? Kasi, napi-frame na kagad yung utak mo na, okay, hanggang ganito lang yung ina-expect mo. Hanggang 3 lang yung ina-expect mong tip, ganun. Hanggang 5 lang, mga ganun. So, kung ikaw yung tipong mainitin, at nakita mo lang 3 lang, ay, kayang-kaya ko itong panoorin, di ba? Mga ganun. Alright, so ebook is no different from YouTube or blogging na ginagamitan ng listicle style, okay? Ayan. Pangalawa, ito rin yung isang structure na pwede mong gamitin sa ebook mo. How to. Okay, ito yung mga step-by-step format on solving specific problem, guys. And this one is for kung ikaw ay coach, kung ikaw ay mentor, or people with system. Kung ikaw ay tipong OC, yan. And if you're teaching a skill or transformation na may process, so this is for you, bestie. Guys, okay pa ba yung audio ko? Hindi pa ba ako nawawala? Ayan, salamat. Alright, so structure sample, halimbawa, ito yung, kapag ang ginamit mo ay how-to guide, yung how-to guide ebook. Ito usually may mga structure sample yan or steps. Halimbawa, step 1, understand the problem. Ito yung parang nagiging flow ha. Kapag ang ginamit mo ay how-to guide ebook. Usually, step 1 is all about understanding the problem. Step 2, prepare your tools. Step 3, apply the method. Step 4, dapat may troubleshooting na yan. And then step 5, sustain the success. Yung mga ganong klase, guys. Ito yung example ng topic na nasa how-to structure. Halimbawa, how to launch your first freelance service in 7 days. Ayan, okay? So, dito guys, tip lang, lagyan mo ng real-life examples para mas engaging. Kung ganito yung style na gagamitin mo sa ebook mo, yan, yung mga storytelling yan, importante yan. And parang tutorial usually or pep talk, yung mga how-to guide ebooks. Okay ba guys, nasusunod pa ba? So, ano yung unang style? Listicle, tama? And then yung pangalawa, yung how-to. Okay? So, pag nakakita ka na ng numero, ano yun? How-to or listicle? Listicle, kasi list nga from the word list. Okay? Alright, and the third style na po pwede mong i-adopt ay mini course in book form. Halimbawa, coach ka, di ba? And this is, think of this like a short online course turned into a PDF. Ayan. So, perfect if you're walking people through a full transformation or series of lesson. Ayan. Pang coaches nga. Okay. Ito usually makikita mo, kung ito yung gagamitin mo guys, yung mini course, ang makikita nila sa ebook mo, ang format ay ganito. Module 1, Module 2, Module 3, Module 4. Ayan. Parang gano'n na yung pinakalaman ng ng ebook mo. It seems like mini course, kaya siya tinawag na mini course. So mas structure siya pero still beginner friendly. Pwede mo ring isama dun sa ebook mo kapag ang style mo ay mini course. Pwede mo siyang insertan ng worksheets, templates, or reflection prompts. Usually ginagamit to guys. Usually pag ang ebook mo ay mini course, hugot siya from a conducted training. Ayun ang maganda guys pag nag-digital product ka. Halimbawa, nag-conduct ka ng training. Katulad nito, ang magiging back-end product niya pwede mong gawing ebook. Diba? Another back-end product ng digital product mo from a training, coaching. O, diba? Guys, tandaan niyo ha, ang digital product business, hindi lang limited sa pagsusulat ng ebook. At hindi mo pwedeng means or ways para kumita, para convert mo. Actually, yung isang ebook, kung ikaw ay meron ng isang ebook, paglaruan mo na lang guys ito, just be creative. Pwede mo siya convert into a training, pwede mo i-convert yung ebook mo as content ng coaching mo. Diba? Kaya nga, boom na yung digital product. Actually, matagal na siya eh. Pero ngayon na lang unti-unting, alam mo yun, dumadami yung nagiging aware. Kasi nga, ang dami niyang back-end products, guys. Tandaan niyo yan. Okay? So, sino-sino ba yung mga nandito? Baka yung mga nandito, baka isang araw, mabalitaan ko na lang. Kumikita na ng 6 digits dahil nagko-coach na, nagko-conduct na ng training from their ebooks, di ba? O, yun. Okay? Okay, let's continue. Alright, so eto na. Craft your transformation promise. Guys, eto ha,
ito na yung pinaka-crucial na part ng ebook mo. Pag nagsulat ka ng ebook mo, or sa ebook writing process, dapat mararamdaman ng ano mo guys, mararamdaman ng reader mo, or ikaw mismo, na yung ebook mo may transformation promise. Ano nga ba yung transformation promise? So, ito yung magiging pang-akit mo, yung pang-hook mo sa mga target audience mo para bumili sila. Ito yung dahilan kung bakit bibili yung mga tao ng ebook mo. Kasi gusto nilang makita kung ano yung klaseng change na mangyayari sa buhay nila after nila basahin yung ebook mo. Imagine niyo yun guys. Yung magiging impact ng ebook nyo kung sakasakali. Lalo na kung idinaan niya sa tamang process yung pagsusulat niyo ng ebook. Imagine niyo yung magiging impact niyo sa bibili na or babasa ng ebook niyo. Okay? So let me break it down for you. What is transformation promise? Ayan. Guys, yung transformation promise na tatawag is, ito yung clear result na makukuha ng readers mo pagkatapos nilang basahin yung ebook mo. Inulit ko lang, di ba? Kasi sa paulit-ulit, dun mas nare-retain sa tao yung yung information. So, hindi ito tungkol sa tips, guys, or sa strategies. It's about the outcome. It's about the outcome. Diba? Ano yung magiging future version ng reader after applying what's in your ebook? So, for example, let's say, ang target audience mo ay mga people who want to start a side hustle. Ang pwedeng maging transformation promise mo could be from zero to side hustle queen in 30 days. Ibig sabihin, nung after niya mabasa or mabili yung ebook mo at in-apply niya, so nag-start siya from scratch after niya ma-apply kung ano man yun na sa ebook mo, it turned out to be like, a side hustle queen. Yun yung resulta, guys. Another one, turn your passion into income in 4 weeks. So, ano yung transformation promise doon? Na yung inaral mo, yung laman ng ebook mo na mapag-aaralan nila could be, kumbaga nga could be converted into cash. Diba? Yung pa, mas maganda kung may time frame, diba? Doon sa transformation promise mo. After 4 weeks, pwede mo nang pagkakitaan. Yung mga ganun. Nakukuha ba guys? Nakukuha ba? Pag sinabing transformation promise. So yun, kaya sinabing crucial part ng writing ng ebook mo yan guys. Na dapat merong transformation promise. So, kita niyo energy ron. Simple, no? Simple yet full of promise and action. Diba? Pag sinabi natin transformation promise. And yung readers mo, they will know exactly what they are signing up for. Diba? Ayan. Okay. So, ulitin natin. Why is transformation promise important? Okay, ganito lang yan. So, I have here a quick story, no? So, nung nag-start ako ng ebook ko, honestly, parang okay, may tips lang, ganun lang. Okay, bibigay lang ako ng tips, pero walang strong transformation promise. Kaya nga hindi mabilis yung yung sales. Pero then I realized na naisip-isip ko, na dapat mayroong clear outcome na ibibigay yung book ko, yung ebook ko sa readers, na parang they will experience this aha moment after finishing my book. Guys, kapag halimbawa, binigay ko sa yung book ko at binasa mo, tapos ganito yung statement mo, ay, ganun pala yun. Yun na yun, guys. Yun na yun. Yun na yung transformation promise. Nakuha na nila. Ibig sabihin, pag ganun ang naging reaction, ay, ganun pala yun. Kaya pala. Ibig sabihin, may nagmamanifest na transformation promise doon sa ebook mo. Okay? Diba? So, tandaan lang guys, be specific. Be real. Huwag mong gawing vague yung ebook mo. Dapat, this ebook will help you. Parang ganun yung datingan. Parang sinasabi mo na lang na, parang ganito lang yan guys Diba, magre-refer ka ng restaurant, tapos sasabihin mo lang, this restaurant will serve you food. Pero, ang tanong, oo nga, this restaurant will serve you food. Ang tanong, anong klaseng food? Diba? So, huwag kang maging generic or huwag kang maging general sa approach mo sa ebook mo. Okay? Anong klaseng food? Masarap ba? Okay? Kung ikaw yung bibili ng ebook na yun, maliliwanagan ka ba? Magkakaroon ka ba ng resulta? Probably not, diba? Ganun yung ebook mo. Okay? So, here's another example, guys. Halimbawa, learn to budget without crying over your Shopee cart.
Palagay niyo ba may transformation promise doon? Learn to budget without crying over a Shopee card. So, ibig sabihin, wise spending to. Okay? Another example, save money while still enjoying your Starbucks daily. Ganun, guys. Okay? So, kailangan realistic yung transformation na ibinibigay mo, pero clear. And dapat parang may wow factor, di ba? Parang after nila mabasa yung ebook mo, may na-achieve silang shift in their mindset or daily habits. Ganun ka-powerful yung promise dapat ng ebook mo. Okay ba, guys? So pagsusulat ng ebook, hindi lang basta makasulat, guys. Tandaan niyo yan. Siguro mas fulfilling sa inyo pag narinig niyo yung aha moment ng bumasa ng ebook niyo. So we say transformation promise is equivalent to your hook. Ano yung ano yung magiging dahilan para bumili? Ano yung magiging reason para bumili yung inyong target audience? So remember this, this is your hook. Your transformation promise is your hook. Para kapain ng readers mo kung ito nga ba yung solusyon sa problema niya. Diba? Parang parang kapag ginawa ka niya yung ebook mo or na scroll niya, okay, ito nga yung kailangan ko. Ganun, di ba? So, is it like, parang ganito lang, is it like overcoming fear of sharing side hustle? Na ganun. Is it like managing their money without the guilt? Ito yung mga po pwedeng tanungin or topic na pag nakita nila, pwedeng maging question nila. Or kung tungkol sa health yung ebook mo, is it like being healthier and more productive in less time? Mga ganun. So, think about what makes your audience say. Kapag sinabi, I need this. So, kapag na-browse niya kagad dun siya, pinost mo yung ebook mo sa wall mo, yung cover page ng ebook mo, sasabihin ka, ito yung kailangan ko eh. Di ba? Yung ganun kagad. Kasi yun yung magpapabilis sa ebook mo. Yun, kung may hugot lang yan, yung ebook mo, ito yun, laban na laban. Tama? Okay, so pag nakahanap mo na yung tamang transformation promise, parang, ganito, tandaan niyo, ganito pala yun. Yun yung sign na mayroong transformation promise dun sa niya, sa ebook niyo. Kaya nilang pag-ubusan ng energy. Ikaw mismo, kaya mo pag-ubusan ng energy yung paggawa ng ebook mo habang nagkakape. Ganun lang naman yan. Okay? So, quick tip guys. Sa pagpa-plan at pagsusulat ng inyong ebook. Keep it simple and relatable guys. Relatable. Huwag pilit. Okay? Huwag pilit. Diba? Dapat yung ebook nyo, simple, relatable. Huwag pilit. Ano yung feeling na gusto mong maranasan ng reader mo? Ano yung magiging buhay nila kung susundin nila yung steps? Tama, kung susundin nila yung steps mo. And answer that. And pag nasagot mo yan, you just nailed your transformation promise. Okay? Ayan. So there you have guys. Ulitin ko lang ulit para sa mga bagong dating. A transformation promise doesn't need to be fancy. Alam na mararamdaman nila guys kung namimeke ka lang. But it does need to be strong. Dapat strong, relatable, and something your audience can imagine. So get this right guys, and you'll already have a good, loyal following even before you hit publish. Lalo na kapag nandun na tayo sa stage na pinopromote na natin yung inyong ebook, pag yung we are ready to publish your ebook. Diba? Doon pa lang sa point na pinopromote natin siya, makikita na kaagad ng target audience mo kung, ay, bibiling ko to. Mga ganun. Okay? Ayan. Okay, next. Alright. Okay. So, sabi nga, pag, na-share ko na sa inyo yung structure, no? Yung mga style na dapat yung pagpilian, lalo daw sa mga beginners. Ito naman, guys, yung paggawa ng outline. So, kung hindi ka pa ready, at nag-struggle ka pa, yan, kunwari may topic ka na, di ba? Siyempre, susunod yan, outline. Paano ko ipipresent yung aking ebook? Paano ko ipipresent yung content ko? Okay? So, ito yung susundin natin, guys. Yung considerations nyo sa paggawa ng outline, sa pag-iisip, paano yung i-outline yung inyong ebook? Okay? So, kung naguguluhan ka pa, kung paano sisimulan yung ebook mo, sige, given may title ka na validate mo na yung topic mo, di ba? Ang tanong naman, paano ko sisimulan? Okay? So, ito guys, here's a simple plug-and-play structure. Kikita niyo nandiyan sa tama ba tayo? That works every time. Parang cheat code. Ito guys. So, ang gagawin mo na lang talaga, sundan mo na lang yung, yung outline or yung structure. So, here's the breakdown. Ito guys, kapag nagko-consider ka na kung ano yung laman ng ebook mo. Okay? So, una, introduction. Sa introduction guys,
Ayan, sa introduction guys, alamin mo sino ka at bakit mo sila tutulungan. Siyempre, introduce mo muna yung sarili mo. Hindi naman kailangan, oh guys, baka ma-intimidate na naman kayo dito pag sinabi kong introduction, introduce yourself. Diba? Hindi, ulitin ko guys ha, ito over and over, sinasabi ko sa inyo, hindi mo kailangan i-project yung sarili mo na expert. Okay? Although, ang kagandahan lang, kung halimbawa, kung ikaw na yung author ng ebook ngayon, at least nandun na yung authority mo na alam mo yung topic mo. And through that, somehow, pwede ka na rin masabing expert, okay? Pero, kung magiging dahilan, dahil naisip mo hindi ka expert dun sa topic na yun, at siya yung magiging dahilan para hindi ka mag-push na magsulat, wag ganun guys, okay? Alright? So, pakilala mo yung sarili mo lang as who you are, di ba? Hindi naman kasi, guys, tandaan nyo, ang readers, hindi yan after primarily kung ano yung mga qualifications mo. Ang importante sa readers mo or sa buyers mo, kung ano yung maitutulong ng ebook mo sa kanila. Kahit saliwa pa yung background mo doon sa topic na ini-introduce mo sa ebook mo. Tandaan nyo yan, ha? Basta ang mahalaga, may mapapala sila, listen to my term, meron silang makukuha doon sa ebook mo, regardless kung ano pa yung background mo. Okay? It's more of paano mo sila matutulungan. So, yun yung sa introduction mo. Siguro secondary na lang yung ano. Although may point, may pogi points din kung align yung background mo, yung education background mo sa topic mo. Oo, may pogi points yun. Pero more than that, yung tulong na may bibigay mo sa kanila ang mas magtitimbang kesa sa mga qualifications mo, guys. Okay? So, introducing yourself, kung sino ka, paano mo sila matutulungan, will help you elevate pitch, okay, pitching. Hindi kailangan na sobrang detalye yung introduction niyo, guys, ha? But just give them a glimpse of who you are and why they should trust you. Importante yan, guys, di ba? Ano yung expertise mo or experience na magbibigay ng credibility sa kanila, okay? Ano nga ba, guys? Ito, tinuro ko natin ng mga naunang sessions namin. Ang credibility, or sabi natin pogi points para sa who you are mo, is yung experience mo. Yung experience mo. And your experience will differentiate you from the rest. Paano yung ebook mo nagiging unique? It's because of your experience. Kahit pare-pareho pa kayo ng topic dyan, guys, tandaan mo yan, okay? And that gives you more credibility. Dahil i-share mo yung experience mo na makakatulong sa kanila. Okay ba tayo ron? Well, example, hi, I'm Belle. I am a digital product creator. What's up? Countless beginners write their first ebook. I've been where you are. Share ko lang yun. Nag-umpisa rin lang din ako sa zero, di ba? Sa walang knowledge. And dahil inaral ko, nagpa-coach ako, nag-undergo ako ng mga training, nag-invest ako, di ba? I started to learn. Okay? So I have something to share now with my students. Right? And I'm here to show you how to skip the mistakes I made. Yun din ang kagandahan. So, pinuposition mo yung sarili mo dun sa introduction pa lang na hindi ka iba sa kanila. Dapat kasi relatable, di ba? Kahit sa introduction mo, hindi ka iba sa kanila na pare-pareho na same, just like you, nag-umpisa rin sa zero yung author, di ba, ng ebook. Pero kagandahan, nandun yung author to help you out na maging smooth yung dadaanan mo as you go with the journey. Parang gano'n. Okay? So, it's just like saying, doon sa introduction, pag in-introduce mo yung sarili mo, it's just like saying, Besh, I got you. Diba? Nakuha ba, guys? Nakuha ba? Yun. Okay, pangalawa, guys. Na dapat dito sa magiging outline ng ebook nyo. So, una, nandun yung introduction. Pangalawa, guys, na dapat na sa outline ng ebook nyo is yung problem. Hindi problem mo, yung problem ng reader mo, yung target audience mo. Ano yung struggle nila? Alasak na to, pain points. Ano yung pain points nila, guys? So here you're going to point out their pain points. Anong problema nila na ikaw ang makakatulong? Bongga, di ba? Hindi yung generic problem, pero yung specific na challenge na talagang ramdam nila. Okay? So for example, you want to write an ebook, but you don't know where to start. So you're stuck in paralysis. Feeling like you need to be a pro writer first, gano'n, di ba? Hindi ko alam kung naramdaman niyo yan, guys, na
Gusto mo sumulat pero hindi mo alam paano ka mag-umpisa. Ako, from my experience, gusto ko sumulat pero hindi ko feel na writer ako. Pero gusto ko maka-create, maka-produce ng sarili kong manuscript or book, di ba? So when they read this, they'll be like, ito na nga yung problema ko, di ba? Makaka-relate na. And that's your hook, guys. That's your hook. Kapag na-identify mo yung problem ng target audience mo, align na kayo, relate na kayo. Kumbaga, may connection na kayo, guys. Alright? And then number 3, dapat naman ang outline mo, ng ebook mo, ay solution. Your 3 to 5 steps or tips. Okay? And this is your opportunity to shine, guys. Dito, you'll give them clear, actionable steps to solve the problem. And make it doable, ha? Kung ano man yung mga tips niya, make sure doable, easy to follow, and kailangan practical. Ulitin ko, hindi nyo kailangan magpaka-complex sa magiging content niyo sa ebook niyo. So, for example, I'll show you how to break down your ebook into small, easy-to-write chapters so it feels like less intimidating. Halimbawa, Step 1, ganito. Step 1, start with your simple outline. Step 2, write in your own voice. Step 3, yung mga ganun, guys. Diba? Kung magbibigay ka ng tips dun sa ebook mo, dapat madaling masundan. Okay? Alright. Eto, guys. Dapat, laman din ng dapat laman din ng ebook nyo, may makikita silang mga bonus. Oo. It can be like checklists, it can be like templates or personal tips. Kung gusto mong maging extra helpful at mag-add ng value pa yung iyong ebook, magdagdag ka ng bonus, guys. It could be something simple like checklist of what they need to get started or even a template na pwede nilang i-edit. Ayan. So example as a bonus, if I'm giving you a ready-made template for your ebook outline. Halimbawa, after this training, bibigyan ko kayo ng ebook outline template. Ganun, di ba? Sama nyo na yun sa ebook nyo. Alright? Yan, yung sinasabi natin mga freebies. So, everyone loves freebies, tama? Kaya nga iba rito Diba? Nandito, kasi free. Kahit ito ay isang paid training. So, it's the extra value that makes your ebook stand out. Guys, tandaan yan. Okay, and lastly, ang ebook nyo, kasama dapat sa ebook outline nyo, yung wrap-up. Palagi yan. Or madalas makikita nyo yung part na conclusion. Pag may nakalagay na conclusion. And sa pag-wrap up, it can be like a motivation or call to action. So don't leave your reader hanging. And with a little pep talk or a call to action, show them that they've got this and encourage them to take the first step. Palaging ganun, guys. For example, you've got the outline now. Ito yung pinaka-content ng ebook niya, guys, sa bandang uli. You've got the outline now. All that's left is to start writing. So, ini-encourage mo silang magsulat na kasi natuto na sila mag-outline. And then, pwede pa ituloy na, trust me, the hardest part is getting started, and I know you can do this. So, just go ahead and draft those chapters titles today. Mga ganun tipo, guys. So just give them encouragement, diba? Encourage them to take immediate action because it's all about progress, not perfection. Ito yung mantra namin, guys, dito. Progress, not perfection. So, ganun, gosh. So, di ba, mas madali. Ganun lang yan, guys. Parang nakuha mo na agad yung structure na magdadala sa'yo from confusion to clarity. Alright? So, hindi mo kailangan mag-isip ng bonggang format or mag-reinvent, sabi nga, ng gulong. Just follow the outline, guys. I-tweak mo kung kailangan. Di ba? Depende sa topic mo, but you're on your way na pag sinunod mo tong outline na to, okay? So at the end of the day, this outline will help you focus on what's important, guys. Ang simple-simple, di ba? At hindi mo kailangan maging magaling na writer. Sundan mo lang yung outline na yan and then just focus on delivering value. Yun. Alright? So simple lang talaga. Dapat the simpler the better, di ba? Sabi nga, simplicity is beauty. Kaya don't overthink, guys. Sa mga nakapag-start na dyan, mag-reflect tayo. Saan kayo nahirapan? Ba't kayo nahirapan? Okay? Mas maganda nga kung straightforward yung ebook nyo kasi nga, plug and play na. Mas maganda yun. Okay, guys? Sige. Okay pa ba tayo so far? So good? Okay pa? Ayan. Yay. Okay, next. Alright, next, choose your, guys, let's talk about naman yung mga tools na kakailanganin nyo when you write your ebook. So, isang malaking myth, ano ba sa Tagalog ng myth, di ba? Na kailangan mo ng super expensive na tools para maging successful ka sa digital product. I'm talking
I'm talking in general lang guys sa pag-produce ng digital product mo. Kung gusto mong gawin ang digital product as a business, hindi eto maganda guys dito, hindi maggastos. Teka, hindi maggastos tong negosyo to. Ano lang? Ano yung difference sa conclusion at opinion? Sabi nila conclusion, sarado. Gano'n, opinion O, nanonood ka kay Tekla tawa kayo guys, joke yun. Conclusion, saka opinion. Okay? Open, close, for ganun. Alright! Kung ano yung commercial. Okay, ganun guys So, kung kino-consider nyo na gawin business ang digital product, hindi mo kailangan maging magastos dito guys. Simple lang. Alright? Hindi ka tulad ng ibang negosyo. Alright? Ang mga kailangan mo lang tools dito ay nandiyan sa mga paligid mo Alright? Ito na. Google Docs. Marunong naman yata kayo mag-Google Docs, di ba? Ito yung the old school pero reliable. This is your go-to for writing and drafting, guys. Ano yan? Nag-comment ba? Yes, di ba? Google Doc. Diyan ka gagawa ng draft mo, guys. From ChatGPT, di ba? Gagamit ka ng ChatGPT. Ilipat mo lang dyan. Alright? Mas madali mag-focus sa content dito. Pag instead yung nandun lang kay ChatGPT, babalik-balikan mo lang yung convo mo kay ChatGPT. Better, pagiging part na rin ng pagiging organized mo yung gamit ka ng Google Doc, gamit ka para sa draft ng ebook mo. Plus, hindi ka malulunod. Napakasimple ng Google Doc, di ba? Yung mga features niya, hindi ganun kakomplikado. Okay? So, open ka lang ng blank doc, start typing, and then let the ideas flow. Hindi na nga typing guys copy-paste, di ba? Alright? So, ganun lang sa Google Docs. Go lang, no judgment. Next, Canva. Meron ba rito hindi marunong mag-Canva? Wala. Lahat ba rito marunong mag-Canva? Thumbs up na. Oh, di ba basic guys? Dalawa lang yung nag-thumbs up, the rest. Okay, basic guys. Dapat alam nyo Canva. Oh, di ba? Heart pa. Canva is a game changer, promise. Kaya nga yung mga pinapost ko, thank you Canva for paying my bills. Promise guys. Kaya ngayon ko lang guys, ang tagal ko na nagka-Canva, ngayon ko lang napakinabangan siya. Literal na napakinabangan na monetize. Sinari ko matagal na nagka-Canva pero wala lang, pang project lang. Ganun ako nun guys. Ang dami ko rin taong nasayang. Buti nila may nag-introduce sa akin ng digital product. Game changer ang Canva, guys. Dapat alam niyo rin kung paano siya pagkakitaan. Imagine, libre na. O, baka iba dyan naka-premium plan. Okay lang din. Kung naka-premium plan ka, make sure, bumabalik. Diba? Bumabalik yung binayaran in a form of income. Diba? So, nung una ako gumawa ng ebook, nagugulan lang ako kung anong design. Kasi mano-mano pa nga nun, diba? Na-introduce ako sa ebook writing or dun sa digital product. Parang wala pang AI nun. Tapos may mga recommended software. Hindi mo rin alam kung ano gagamitin mo, paano mo gagamitin. Saka ibayad, di ba? So, pero nung nandiyan na yung Canva, nandiyan na si ChatGPT, ay, naku, heaven talaga. Yung parang sasabihin mo na lang, sana noong ko pa ito nalaman. Ako na-experience ko, sana noong ko pa ito na-discover na mapagkakakitaan pa sa Canva. Di ba? Canva offers templates na hindi mo na kailangan maghanap ng design skill. Hindi mo kailangan magkaroon ng design skill. As they say, di ba? Drag and drop na lang. Tapos na. Kung kaya ni Marites, sabi nga, kaya mo rin, promise. Di ba? And lastly, para naman dito sa, anong tool naman para magbenta ka? Gumroad naman, guys. So, dapat, kilala nyo ang Gumroad. Kilala nyo ang Rocket.ph. Kilala nyo ang Systeme.io. Kilala nyo ang Shopify. Kilala nyo ang Amazon. Yan. Pero ang Gumroad kasi guys, libre. Diyan mo ipapa-enlist yung na-create mong ebook para magkaroon ka ng international market. Yung local, nandiyan yung Rocket.ph. Okay? Bakit Gumroad ang sinasabi ko, hindi Amazon? Kasi Gumroad is free. Amazon, meron ka may retainers, parang ganun. Tama? May babayaran kasi Amazon. Pag nag-start ka na magpa-enlist ng products mo. Unlike sa Gumroad, meron lang silang minimal na service fee kapag nakabenta ka na. Pero yung monthly kasi hingan, hindi.
Kasi ganun yung Amazon. May benta ka o wala, magbabayad ka sa kanila ng maintenance fee. Pero ang Gumroad, wala guys. Pag may benta ka lang, parang 10% from your sales ang kukunin lang nila. Siyempre, kasi gumagamit ka ng platform nila, di ba? Para lang naman ikaw lang yung kabig ng kabig. Alright, so paggamit ng Gumroad or Payhip, dito na papasok yung selling and delivery mo. Dito na yung automation, guys, papasok. Okay? Gumawa ko ng ebook pero di, talaga? Bakit? Baka na-delay lang. Okay? Baka na-delay lang. O baka maayos ba yung account mo ron? Okay. Ay guys, ingat ngayon sa Rocket.ph ha. May mga lumalabas na scammer. May magpapadala sa email mo. Notice of suspension ng account mo kung hindi mo ibibigay yung ano mo, bank details mo. Hindi ganun guys ha. Yung hinihingan kayo ng ano, yung anong tawag doon, yung three numbers. Ha? Hindi, iba pa yun. Okay? So, ingat kayo guys ha. Pag kung sino may account dito sa Rocket.ph, may na-receive kayo yung ano, email, it looks like from Rocket.ph, hinihingi yung bank details nyo. Kung hindi nyo ibibigay, masususpend daw kayo. Guys, may mga scammers na. Nagpalabas na ng notice ang Rocket.ph about that. Actually, meron akong video, nandun naka-upload sa wall ko, yung notice ng Rocket.ph. Okay? Ayun. Alright. So, that's it. Simple guys, di ba yung ating tech stack na sinasabi? Ayan. So, para sa pag-draft ng ebook nyo, nandiyan yung Google Doc. Para sa design, nandiyan yung Canva. Para sa selling, sa selling, nandiyan yung Gumroad. Okay? So, kung kaya ni Marites, sabi nga, kaya rin. At kung kaya ni Marites mag-Canva, guys, kaya mo rin. Basic ng basic mag-Canva. Okay, next. Okay, so ito na. Nakapag-plan ka na. Punta na tayo sa writing. Ito yung exciting part, guys. Na kung saan si AI yung magiging best mo rito. Beshi, alright? ChatGPT. O yung iba, anong gamit? Gemini? Ano yung gamit na iba? Gemini, DeepSeek, ano pa? Claude. Okay? Ako hindi na ako pupunta sa iba, kaya ano na lang ako. Kay ChatGPT, okay? So, we'll ask Gemini to help us sa pagsusulat. Pero ito, may reminder ako sa inyo, okay? So, marami natatakot sa atin, na-intimidate sa idea na AI writing tools, di ba? Pero in reality, ang AI, lalo na si ChatGPT, parang co-writer mo guys na walang reklamo. Agree? Walang reklamo at laging gising kahit 3 a.m. Pero tandaan mo guys, tropa lang siya. Tropa. Beshi, hindi siya yung bida. Okay? Anong ibig sabihin nun? Sumuko. Sumuko. AI is here to help you guys. AI is here to help you brainstorm faster, to write smarter, and stay consistent. Ayan ang kagandahan naman kay ChatGPT, no? Pag meron na kayo gumamit ng AI, pero hindi siya yung kapalit ng unique voice mo. Pag sinabi unique voice, yung magiging tonality ng iyong ebook, diba? Yung style, ikaw pa rin yan, hindi si AI. Kasi sa totoo lang, yung voice mo, yun yung soul, yung kaluluwa ng ebook mo, hindi si AI. Ikaw lang yung magmamando sa kanya. But the truth is, kung ano yung kung ano yung lumalabas yung resulta mo sa paggamit ng ChatGPT, lalo na kung personally may mga input ka, reflection yun kung ano ka, kung sino ka. Si ChatGPT lang yung alam mo yun, parang channel. Alright? So, paano ka tutulungan ni ChatGPT kahit alam niyo nang mag-ChatGPT? Lahat ba marunong na mag-ChatGPT? Okay, ganito. Ito yung mga mapapakinabangan nyo kay ChatGPT. Thank you sa mga nagka-thumbs up. ChatGPT will help you will do the outline generation. Pwede mo siyang, eto guys, yung na-mention natin kanina pag-outline, pwede nang saluhin yan ni ChatGPT. Pero of course, with your prompting pa rin ha. Well, kasi ikaw pa rin yung magtitimon. Alam niyo yung timon? Sino yung may background dito ng seaman? Yung seafarer. Magtitimon. Ikaw pa rin yung magdadirect sa kanya. Okay? Utusan mo siya. Halimbawa, with this simple prompt. Hey, give me a simple outline for a beginner's guide to digital budgeting. Masyadong generic. Ang saya niya kasi instant mapuproduce siya ng result. Tama? Bibigyan ka ng structure. Alright? Pero syempre, magkakaroon ka ng instant coding mo. Pero syempre, iba pa rin kung magiging specific ka sa prompting mo. Pag sinabi specific, yun na talaga lalabas yung style mo. Okay? Siya lang yung mag-generate. Okay, number 2, paano ka pa natutulungan ni AI? AI is your rewrite assistant. If may mga paragraph ka na medyo awkward, ay, naku, gamit na gamit ko to. Siya yung mag-aayos, guys. Okay? Sabihin mo lang sa kanya, rewrite this in a friendlier tone. And gagawin niya yan. Okay?
Karamihan guys sa mga posting ko, kay AI yun. Binibigyan ko lang siya ng raw, pinapaayos ko lang sa kanya. Pero yung tono, akin pa rin yun. Okay? So, bibigyan ko lang yun ng mas magandang version. Yung hindi na awkward. Okay? So, ano pa yung pwede itulong sa ni AI? AI can help you to make your title, yung headlines. Pwede kanya bigyan ng title ideas, saka headline ideas. So, makipag-brainstorm ka sa kanya. Okay? Napaka-creative ni AI, guys. Grabe. Makipag-brainstorm ka ng libre. Kung wala sa paligid mo, wala kang pwedeng makausap, punta, punta ka na lang kay AI, guys. Makipag-usap ka kay AI. Ang dami mo makukuha, okay? Ano pa? AI can also give you writing prompts. Kung nawawala ka na sa flow, sabihin mo lang sa kanya, ito guys, kung medyo wala kang alam masyado sa prompting, sabihan mo lang, give me a prompt about overcoming budgeting fear. Yan. And then, tuloy-tuloy na yan. And lastly, ano pa yung pwedeng itulong sa'yo ni chat ni AI? Grammar check, guys. Grammar check and clarity check. Kayang-kaya kanyang tulungan. Kasi, di ba, guys, tayo, pag may pumasok sa isip natin, sulat. Tapos, aminin natin, hindi tayo organized. Lalo na kung hindi ka born writer. Tama? Pero even, kahit may mga writers talaga dyan, kailangan pa rin nila ng, I think, ng assistant ni AI para ma-refine kahit pa paano yung gawa nila. So, para siyang instant proofreader, guys, AI. Especially kung pagod ka nang mag-edit. Promise, di ba? Pero again, ikaw pa rin ang final editor. Remember that, okay? So, warning guys, huwag mong hayaan si ChatGPT gawin lahat. Ito yung... Kasi minsan tinatamad na tayo talaga, asa na lang kay AI. Huwag ganun guys. Remember, AI is like a template generator. Pero hindi niya alam yung personal story mo, agree? Hindi niya alam yung personal story mo. Hindi niya alam kung ano yung voice mo, yung tono mo. Hindi niya alam yung experience mo. So, yun yung edge mo bilang author. Kasi tao ka eh. Diba? Doon na papasok yung paano ma-humanize yung ebook mo. Kahit sa ChatGPT yung nagsulat noon. Diba? Kaya sasabihin nila, ay, AI yung ebook mo. Ha? AI, kung hahayaan mo lang siya talaga. Pero kung wala yung personal stories, diba? Kung walang personal stories ka na na-inject dyan, yeah, meron pa rin AI pang humanize. Pero what I'm saying here is, kung gusto mo talagang sounds like human, made by human yung ebook mo, kahit alam mo naman na tumulong sa'yo si AI or si ChatGPT, pag-inject ka guys ng story mo, mga personal stories mo. Ganun lang yun. Diba? Huwag mong ipa-outsource yung pinaka-authentic part ng content ng ebook mo. Ano yun? Yung experiences mo guys. Yung tonality mo. Kung ano ikaw. Diba? Hindi mo pwedeng i-outsource kay AI yan. So, ang point dito, pwede siyang mag-adjust sa tono mo. Siya yung mag-adjust, guys, hindi ikaw, ha? Hindi ikaw. Pero ikaw pa rin yung maglalagay ng real talk, ng relatable feels, na talagang tatagos sa audience mo. Okay? Klaro tayo ron, guys. Siya lang yung taga-sulat mo. Pero yung soul ng ebook mo, siya yung manggagaling. Siya lang yung taga-sulat mo. Okay ba tayo ron, guys? Okay ba? Nagets ba yung point doon? Yes, nandiyan si AI, pero ikaw pa rin yung final, sabi nga, ikaw pa rin yung final editor. So, pro tip, ganito lang guys, combine human, ikaw yun, plus AI. Brainstorm muna kayo ni AI, ano yung gusto mong ituro or ikwento, paalam mo kay AI yan, and then pa-structure ka kay AI. So, nailagay mo na, no? Na-share mo na kay AI kung ano yung kwento gusto mo, kung ano yung topic na gusto mo, kung ano yung original idea na meron ka. So, ang gagawin mo na lang, para makatulong si AI, ipa-structure mo sa kanya. Okay? So, doon na siya papasok. And then, itong maganda, add your personal flavor. Nandiyan na yung stories mo, yung example, galing sa'yo. O kung wala kang makitang example, wala kang maisip na example, edi, sige, papatulong ka kay AI. Pero yung concept, sa'yo pa rin. Okay? Ayan, yung mga side comments, sa'yo pa rin. Okay? So, para maging humanize yung gawa mo, ikaw pa rin yung magre-review, ikaw pa rin yung magre-refine para siguradong ikaw pa rin, ikaw yun, guys. Ikaw yun, okay? So, kapag nakapag-generate na si AI ng content mo, ng ebook mo, huwag mong hayaang yun na yun. Take a look, take time to review, take time to refine. Hindi naman ikaw yung gagawa ng ano yun, ng buong revision. Ipo-point out mo lang kay AI
kung ano yung mga gusto mong maayos. O di, humanize na. Di ba? Hindi mo na kailangan ng another tool to humanize your ebook. Although, I know naman ang ibig sabihin ng humanize, di ba? Pero, what I'm saying here is, yung at least, nandun pa rin yung soul ng ebook mo. Yung authenticity na tao pa rin yung author ng ebook na yun at hindi purely si AI. Okay? So, think of this way, guys. AI is your co-pilot, but you are still the one flying the airplane. Co-pilot mo lang siya. Okay? So, nasa iyo pa rin yung, sabi nga, Manibela. Alright? Clear, guys? Ayan. Okay, so nasa na tayo. Eto na guys, para mapadali pa yung paggawa mo ng ebook, meron din tayong tinatawag na fill in the blank prompts. Okay? So kung kanina, ikaw yung nagbibigay ng prompts, papatulong ka kay AI, ito naman, may mga ready-made na, kumbaga, no, fill in the blank prompts. Okay? So let's talk about the part na madalas pinakamahirap sa lahat. Ito yung writing ng actual content. Tama naman eh, di ba? Kasi kung ikaw lang without AI, ewan ko lang kung matapos mo kagad yung ebook mo. So, madalas pag ikaw lang, talagang nakatulala ka lang dyan sa screen mo. Okay? At stressful talaga yan. Pero since nandiyan na si AI, ayan, hello, madali na. But here's the secret sauce, guys. Pag ikaw ay nagsusulat ng ano, excuse me, don't aim for perfect writing agad ha, kahit naka-AI ka ha. Aim for writing something muna. Aim for writing something. Sabihin, klaro ka muna. No? Dapat nandun pa rin yung clarity muna bago ka magsulat. Saka mo na isipin yung grammar check. Saka mo na muna isipin yung design, pag-design. Basta mahalaga, may naiisip ka ng laman. May lalamanin na ebook mo, okay? Ang pagpapolish, later part na lang yun, okay? Pag-layout, later part na lang. Huwag kang mag-i-edit. Huwag mo isasabay, guys, ang pag-i-edit sa pagsusulat. Kung magsusulat ka lang. Kung hihingi ka kay AI ng content, mag-content muna kayo. Huwag kang munang maging editor, ha? Saka na yun. Okay? And to help you start faster, meron ako dito, use fill in the blank prompts para kang may script. Ito, parang talaga may script dito. Pero editable. Okay, guys? So, pa-provide ko to sa sorry sa mga naka-free lang ngayon kasi katulad na kanina, mag-previous muna tayo ngayon, okay? So, pa-provide ako ng fill in the blank template, guys. Even yung prompt from initial up to the end na prompting para matapos yung ebook nyo. And then, super helpful talaga yan lalo na pag na-mental block ka na o writer's block na tinatawag, okay? Nandiyan naman screenshot nyo na. Okay, so here are some prompts you can copy, paste, and customize. Alright? So guys, ito yung isa sa mga tips para mapadali rin yung pagsusulat nyo. So for example, in this chapter, we will talk about blank. Ano yung topic mo? Because I know maraming struggling dito. Di ba? So yung topic mo, yun yung pain points. Another one. Here's what worked for me when I was dealing with. Okay? Pwede yan yung problem to be solved. Okay? Don't do this mistake I made. Pak. Ayan na. Ayan yung mga na-expect ng result. If you're feeling stuck with, ito yung mga challenges nyo. Try this strategy. Ito na yung solution mo. Okay? And this part changed my life and I hope it helps you too. Ayan yung mga. So yan guys, yung fill in the blank template. Para kung wala kang masyadong alam sa prompting, ayan na lang ang gamitin mo. Okay? See? Para ka lang nagsusulat sa isang ng message sa kaibigan mo. And that's the tone we want, guys. Dapat yung ebook mo approachable and human. Even gumamit ka ng AI. Diba? Now, pagdating sa editing, ito yung golden rule, guys. Pag nag-edit ka, keep it simple and clear. Alright? So, wala tayong time dyan for mag-round sa provision. Pag nag-edit ka, guys, ito na lang yung tip na pwede ko ibigay sa inyo, okay? Pag nasa stage ka ng editing, pwede mong gamitin yung read it out loud. Okay, kung yung parang, even though parang awkward siya, pero pakinggan mo. Basahin mo yung yung ebook mo, yung na-create, yung na-generate, basahin mo guys. So, pag binabasa mo yan, malakas, parang may mga parts doon na ikaw mismo makaka-feel, parang misfit yata itong part na to. Yan. Also, pwedeng mo rin gamitin editing style, yung check for clarity. Ikaw mismo, pag binasa mo, naiintindihan ba ng reader mo na wala pang alam sa topic yung yung ebook mo?
So, habang binabasa mo yung ebook mo, ikaw ilagay mo yung sarili mo na reader. If you think ikaw mismo hindi mo maintindihan yung ebook mo, di ba? Red flag. Next, pag nag-edit ka guys, fix grammar only kung major. Yeah. Kasi alam niyo yung widowing sa music guys, yung yung parang maririnig mo lang nakikinig ka, alam mo kung sintonado or hindi, yung may mga ganun. Minsan guys, sa pag-check ng grammar, kahit minsan may mga tao talaga napaka-sensitive dyan sa mga grammar check na yan eh, di ba? Pero don't be obsessed over every comma. Teka, parang mali ito ah. Nag-edit ka ng grammar check, di ba? Hindi, guys, yung ebook mo hindi thesis. Di ba? Hindi yan thesis. Alright? And number 4, pag nag-check ka ng grammar, pag nag-edit ka ng ebook mo, check mo yung flow. May sense ba yung pagkakasunod-sunod niya? Yung from start, middle, and end. Diba? Simula, gitna at ending ng thoughts. Maganda ba yung flow ng thoughts? Yan. So, yun lang yung mga kinoconsider natin sa editing, guys. And lastly, don't i-edit while writing. Ito yung sinabi ko kanina, no? That's a trap. Kung baga sakali mababalahaw ka, guys. Sino rin nagda-drive? Parang humps yan. Pag habang nagsusuot ka, nag-i-edit ka, you'll never finish. You'll never finish. Writing and editing are two different moods. Tandaan yan, guys. Magkaibang personality yan. Diba? Yung isa, chill-chill lang. Yung isa, critical. Huwag mo silang pagsamahin. Huwag mo silang pagsabayin, sabi nga. So again, while you're writing, don't edit yet. Okay? So, speed muna, guys. Ito tandaan mo, speed muna bago ka mag-polish. Yung polishing later part na yan. When I say polishing, yung editing. Kasi ang hindi matatapos, yung hindi makatapos, hindi makakabenta, guys. Saklap mo. 30 days lang tayo, guys. Tandaan niyo yan. 30 days lang, okay? And you're too smart not to finish this ebook. Huwag mong hayaan, guys, na matapos yung ebook mo, wala kang matapos yung 30 days mo na wala kang na-publish. Okay. Next. So, ito guys, ito yung fun part sa pagsusulat ng ebook mo, yung designing your ebook in Canva. Good thing, karamihan sa inyo marunong na mag-Canva. Pero guys, warning lang don't fall into the design trap. Parang editing, naubos na yung oras mo kaka-edit. Ito naman, yung sa designing naman, yung inaabot ka na halos ng 3 oras, di ba? Kaka-adjust ng font size, ng title mo. Guys, so ganun. Simplihan nyo na lang. Simplihan nyo. Let's simplify the process. Okay? Okay ba tayo lang, guys? So, ang pagdi-design, hindi dapat kumakain ng oras yan, ha? Lalo na sa dami-dami ng template ng Canva. Ayan. So, mga besh, pause muna. Pause muna tayo saglit, okay? And let's look back. So, magre-recap na tayo. Let's look back sa journey natin this past few days, lalo na yung mga naka-enroll dito. Sa mga hindi naman naka-enroll, at least doon sa mga napag-usapan natin, nag-introduce naman ako kung ano yung ginawa namin before, di ba? From planning to writing. O, di ba? From planning to writing. Paano ba magsimula? Okay? Paano ka nagsimula? From your outline, from your big why to your topic, pag-validate ng topic mo, paggawa ng outline, pagsulat ng content, and eto na nga, magsusulat na tayo ng content, di ba? Guys, every step, progress yan. Tandaan mo yan, okay? So, let's have a quick recap. From Module 1 ay Module 2, nag-plan tayo. Okay? Ito na nga. Ito na yung sinasabi ko. Na-realize natin na hindi mo kailangan maging expert. Mindset lang yan, guys. Or sobrang galing para makapag-plan ng winning ebook. Ang kailangan mo lang, recap tayo, guys, kailangan mo lang clear topic, nakakatulong or makakatulong dapat sa audience mo. Kailangan yung ebook mo may transformation promise. Ano yung result na makukuha nila? Or in other terms, ano yung mapapala nila sa ebook mo? Next, dapat simple lang yung outline mo. Yung meron ka dapat na simple outline structure para hindi ka maligaw. Ikaw mismo hindi kayo naliligaw. Tama? Check ko lang. Okay. Thank you sa mga nagko-comment, guys, Pasensya na kasi pag sisilipin ko yung comment nyo, baka wala ako rito. Parang ano lang yan, writing and editing. Charot. Okay? So yun. Alright? So remember, simple sells. Ang mga bumibenta raw ay yung mga simple.
At hindi natin kailangan maging Shakespeare para magbenta. Okay? Ang kailangan lang natin, guys, maging solution provider. Dapat nagbibigay ka ng solusyon sa problema ng target audience mo. Kasi hindi ako maglalabas ng pera para bumili ng hindi ko kailangan. Di ba ganun din kayo? Hindi ka gigising ng isang umaga at sasabihin mo na lang, ay, bibiling ko yung e-book ni Belle. Hindi ganun ang decision making pagdating sa pera natin. Tama? Ginagamit natin yung pera natin kasi kailangan mo. May paggagamitan ka na kailangan mo. Okay? Ganun din sa e-book mo, guys. Bibenta yan kung may makikitang solusyon yung taong titingin dyan. Okay? Alright. Now, sa module 3, ito na yung writing ng ebook natin, which gagawin na natin, guys, ng sabay-sabay, even if you are not a writer. So, dito, natutunan natin yung mga hacks to make writing easier. Tama? Agree ba kayo ron? Ang dami-dami natin na-discuss ng mga tips and hacks. So, write in your authentic voice, guys. Parang kausap mo lang si Beshi. Pag nagsusulat ka, dapat ganun ang attitude. Para ka lang nakikipag-usap kay Beshi mo. Or para ka lang nagsusulat ng message sa kaibigan. At kapag binasa yan ng reader mo, para lang din siyang nagbabasa ng letter from a friend. Okay? Now, use AI tools like ChatGPT to get unstuck. Para hindi ka balahaw, sabi nga. But keep your human touch, okay? So kahit na gumagamit ka ng AI, dapat nandun pa rin yung human touch. Paano? Mag-insert ka, yung katulad ng nabasa ko kanina. Mag-insert ka ng stories mo, mag-insert ka ng ideas mo, mag-insert ka ng mga experiences mo. Kung tips man yan, at least galing sa'yo. Galing sa experience mo, okay? Alright, paano pa natin mapapadali yung paggawa ng ebook natin? You can apply the fill-in-the-blank prompts kapag di mo alam kung paano mo sisimulan. Or even kung hindi mo alam paano mag-prompting, okay? And I will provide the template, don't worry. And even the prompt templates. So, do a light edit pass. Check mo lang yung clarity. Huwag kang masyadong heavy sa editing, guys, ha? Kasi i-check mo lang yung clarity ng content ng ebook mo, yung flow ng ebook mo, yung flow ng content, and kung naiintindihan ba siya. Okay? At syempre, we tap into the power of Canva para sa design. Dito mo makikita how your ebook transforms from a Google Doc file to a digital product that looks legit. Diba? From a draft, tapos to an ebook na parang gawa ng professional. O, diba? So, Canva template will also mean instant ganda. Totoo naman eh. Diba? Parang lip tint sa Zoom. Diba? Kita agad yung difference. Ako, wala akong lipstick. Wala akong lip tint. Kaya parang sumasabay lang ako sa background ng ano ko. Okay? So, just choose a clean layout, guys. Wag OA sa colors. Okay? Unless part yun ng brand mo. So, importante rin, guys, yung color brand mo, ha? And make sure it's readable. At hindi mo kailangan ng graphic design degree, besh, para lang makapag-design ng ebook cover mo, ha? You learn how to trust the templates. Sa dinami-dami niya, pag wala pa naman nag-swak dyan sa taste mo. Okay? So, what's next, guys? What's next? Last ano ko na ba ito? Hindi ko na ito. Next. The next module, in our next module, we'll be talking about polishing, publishing, and promoting your ebook. Ayan! That means, after this, guys, this Holy Week, susulat ka na. Ang expectation, this Holy Week, magsulat ka na. Tapos, pag nagkita ulit tayo next week, ipa-finalize na natin, ito na yung ipa-polish na natin, pwede na tayo mag-edit-edit, ipa-polish na natin yung content mo, finalize natin yung design ng ebook mo, lalo na kung i-export na yan into a PDF format, di ba? Iba yung layout kung sa Canva mo siya ilalagay, iba rin yung layout kung sa doc file lang yan, okay? And then, we will mag-upload na tayo, kung ready na yan, ready na lahat, undergo na ng editing, upload na natin yan to your selling platform, guys, okay? It can be Gumroad for international client or Rocket.ph for local, okay? System.io rin, pwede natin gamitin yan. Or, pwedeng organic din. Kung wala kang budget mag-ads, sige, mag-organic tayo, pag-aaralan natin yan. And then, writing your ebook description and creating your product listing. Pag-aaralan natin yan, guys. And syempre, creating that initial buzz. Eto, guys, pag nag-publish ka na, hindi naman agad-agad ibibenta mo yan eh.
5 days before mo i-publish yan, meron ka pang posting na gagawin. Okay, so pag-aaralan natin yan. I-create tayo ng mga content mo prior to your selling, yung actual selling mo. Hindi ka, at ito maganda guys, hindi ikaw yung magpipitch or hindi ikaw yung magbibenta. Pag-aaralan natin yan na you don't need to sell your product. I mean, hindi mo kailangan pumuronta. So gagamit na tayo ng automation dyan. Ito yung sinasabi na kahit tulog ka, magising mo, may pumasok na sales. Guys, nangyari sa akin yan. Na-experience ko yan, promise. Diba? So yun, ano rin natin yan, pag-aaralan natin yan, kukunin natin yan. So don't worry guys, if hindi pa siya perfect today, kung ano man yung nasa isip mo, no? Kasi, kaya nga journey, nasa 9th day tayo. And I hope this whole week guys, maproseso mo yung sarili mo, isama mo sa petition mo, isama mo yung pagdasal mo, na makakreate ka ng maayos na ebook. Guys, tama-tama yung timing, di ba? Ngayong Holy Week, na Lord, pagpalain niyo po yung ebook na gagawin ko. Di ba? Bigyan mo po ako ng wisdom, patience, na pagdaanan yung journey na to. Ako, ewan ko na lang. And I'm pretty sure guys, hindi lang ito yung first and last ebook mo. Pag surpass mo tong journey na to, di ba? Ang expectation, hindi lang naman isa yung gagawin mo eh. Mga following, succeeding ebooks mo guys, magaling na yan. And, enjoy mo na siya. Yan yung pagpasok ng idea, ang bilis. Kung nakita mo yung post ko guys, sa isa kong post, nakahiga lang ako dito sa floor, habang nagsa-cellphone, guys, nag-create na ako ng ebook no, ng ebook draft ko. Kasi na-enjoy ko na yung process. Diba? Ayan, sige, mag-real talk tayo. Imperfect action will always be more profitable than perfect overthinking, guys. Tandaan niyo yan, ha? Enjoy niyo yung process, guys. And you don't need to overthink. Kung ano yung takot nyo ngayon dyan. So, guys, ito pa pala, ha? Babala. Huwag nyo kagad isipin yung magiging benta. Pag ginagawa niyo yung process, guys, doon pa lang sa topic validation, ano na yun eh? Kasi doon pa lang sa topic validation, magbibigay na ng talagang real signal na bibenta yung topic nyo pag dinaanan nyo yun. Kaya huwag kayo matakot na hindi bibenta yan. Sundin nyo na yung process. Sabi nga, trust the process. Okay? Alright. Excuse me. So, yan. Wrap up ulit, guys. Thank you for coming today. And I congratulate yung mga nabigyan ng special pass, ng guest pass, di ba? And to my students, guys, ulitin ko, daanan nyo yung process. Huwag kayong matakot. Huwag kayong ma-underestimate ng takot nyo. Ha? I-solidify nyo, guys, yung big why nyo. Balikan ko, ha? Kasi pag naalala ko talaga yung, dapat alam mo yung big why, talaga kinikilabutan ako dyan, eh. Always and always, guys, balikan nyo yung big why nyo. Ba't hindi nagawa to? Kasi kung alam niyo yung big why nyo, kahit ano pang challenges na pagdaanan nyo dyan, sasagasaan nyo yan, okay? Alright, so yun. Planning, outlining, and then now writing. And that's more than most people do in months of thinking. Pero ngayon, padadaliin lang natin 2 hour 30-day ebook writing and selling journey, okay? So tuloy-tuloy lang guys, tuloy-tuloy lang tayo. Because your ebook is not just a product. Tandaan yan, your ebook is not just a product. It's a message, guys. Nagigigil ako. Kasi gusto ko rin ma-enjoy niyo yung experience ko. Ako hindi ko na-expect na magpa-profit ako dito sa digital product. Hindi ko imagine, guys. Noong unang launch ko, syempre natural, takot ka, di ba? Kasi hindi mo alam kung ano yung mangyayari. Pero, sinet ko na yung mind ko na wala akong kikitain. Kasi unang-una, wala man akong investment eh. Ayun po, maganda rin eh. Magkikreate ka ng product na wala kang puhunan. Guys, ano? Nasaan yung risk doon, di ba? Di ba? Nasaan yung risk doon? Para sa nag-enroll dito, guys, ano yan? Regalo mo yan sa sarili mo. Yung self-improvement. At, syempre, mamumuhunan ka sa sarili mo. Pero ano ba naman yung ganong amount, di ba? Parang nag-Jollibee ka lang ng 2 beses. Pero ano yung balik sa'yo? Guys, lifetime ano to, business. Long term. Nakikita nyo lang. Long term business to, guys. Yung digital product. Okay? Ulitin ko, guys, ha? Because your ebook is not just a product. It's a message. A solution. In a future income stream. Oh, guys. Next time, share ko sa inyo yung mga testimonials. Hindi man sa akin kasi I'm just starting. Pero, tuntuhan ako sa nangyari sa akin.
How much more yung mga nauna sa akin na hindi mo so good to be true, too good to be true, baka sabihin mo lang, yun lang ang isip mo. Pero guys, real people, real results, sabi nga. So yun, see you in the next module. Next week, kita-kita tayo guys, magpapolish na tayo. So this week, this Holy Week, take time to reflect. Sama nyo na sa reflection yung pagsusulat nyo ng ebook, okay? So, bit-bit mo dapat yung confidence na nakuha mo ngayon dito. Sana, may nakuha ka. Guys, may natutunan ba kayo? Thumbs up o heart nga dyan. Kung wala, okay lang. Okay. Guys, doon sa mga na-invite ko, pwede, favor, sisingilin ko kayo in a form of feedback. Feedback, guys, kahit DM lang sa akin. Okay lang ba yun? May natutunan ba yung mga na-invite ko dyan? Pa-feedback na lang, ha? Ayan. So, see you guys sa next module. That means next week. Maraming salamat. And stop sharing na ako. Thank you guys. Thank you for coming. Sa mga estudyante ko, seryosohin nyo to. Sa mga hindi pa, guys, kung kinoconsider nyo yung digital product, ako na nagsasabi sa inyo, wag na! Kung ayaw nyo kumita ng gusto, wag na kayo mag-digital product. Wag na, guys. Kukumpetensyahin nyo lang kami na yumaman. Wag na. Wag na kayo mag-enroll dito. Utang na loob. Okay? So, yan. Thank you very much sa mga nandito pa. Thank you so much and see you again next time. Good night, guys. Kung may tanong kayo sa ano na lang, sa DM na lang kasi masyado ako na kayong kinuha. Okay? Thank you for coming. Sa mga nandito. Salamat.